Sharing is caring. So nag-check tayo dito na Ford Everest, no. Kulang siya ng preyon. Bali pinalitan to natin last year ng evaporator sa likod. So ngayon kulang siya, no. So inuna natin na pinatanggal is evaporator sa tubang, no. So ito siya, guys. Ayan. So may DIY tayo dito na pangligtisan ng tubig. Ito yung evaporator sa front, guys. So, tingnan nyo. Yun, no? Ayan. Laki ng leak. May leak siya. Bali, original pa to. Hindi pa na-try palitan. Stock pa to ng Everest, no? Okay, so palit tayo ng ating evaporator na bago. Okay, update sa ating evaporator na may leak. Okay, ito na, guys, ang ating ipapalit na bago. Ayan, so nag-order tayo para matapos tong yung unit para makuha ni sir. Okay, ayan, ito na, guys. Yung expansion valve kinuha ko na sa ating old na evaporator, tapos ilipat ko lang dito. Di na tayo magpalit kasi leak naman yung problema. Lipatan natin itong expansion valve nya, tapos simbolan natin. Okay, larga. Yun, oh. Alright, tapos na, guys. Talagay na natin ang evaporator. Ayan, so may preyo na ni, guys, oh. Ayan, oh, moist na, may preyo na. Ayan, ganda na ng lamig. Okay, so isa pa lang tips, guys, no. So nagpalit tayo ng evaporator niya. Same na itsura. Ito yung ipakita natin. Pareho sila itsura, no. Pero pagdating dito sa fitting, medyo balda, no. Papasok yung 5/8. Good siya dito sa clearance pagitan ng bolt niya. Pero yung 3/8 na fitting, so hindi siya magkasya dito. Malayo yung gap, itong gap niya, oh. Malayo yung gap pagitan dito sa may o-ring niya, sa may bululutan, no. So hindi siya magkasya. So ang gawin, putulin yung stock, tapos i-welding sa bago na evaporator. Itong yung fitting sa bago na evaporator, no. Ni-swap natin siya sa stock na fitting para maganda yung pasok, hindi siya magkaroon ng misalign at saka i-damage yung o-ring kasi yung gap niya, guys, hindi siya kapareho dito. Tingnan nyo, malayo sa kumpara dito, guys, oh. Okay, so yun yung ating share is caring. Yun lang, guys. Thank you for watching.